Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Escolastica. Siyang kapatid ni San Benedicto. May kwento na si San Benedicto, dahil siya ay nasa monasteryo, bawat taon, kahit isang beses lang, binibisita niya ang kanyang kapatid, si Santa Escolastica. Pero isang araw, nararamdaman ni Santa Escolastica na kakaunti na lang ang kanyang oras at panahon dito sa mundo. Hiningi niya sa kanyang kapatid na wag muna itong umalis, na magtagal, makipagkwentuhan sa kanya, mag-usap tungkol sa langit. Pero dahil merong isang rule, si San Benedicto, na kailangan bumalik siya sa monasteryo dahil hindi pwedeng magpagabi ang isang monghe. Kaya pinilit niya na umalis, iwan ang kanyang kapatid. Ito daw si Santa Escolastica ay nanalangin sa Diyos. At bago umalis si San Benedicto, bigla daw umulan. Bigla daw kumidlat. At dahil sa lakas ng ulan, dahil merong bagyo, hindi na makauwi sa monasteryo itong si San Benedicto. At tinanong daw ni San Benedicto itong si Santa Escolastica, ang kanyang kapatid, anong ginawa mo? At sumagot daw itong banal na babae, I asked you and you did not listen. But then I asked God and He did listen. Nagdasal daw si Santa Escolastica sa Diyos at pinagbigyan siya ng Panginoon. Pinapaalala sa atin na may kapangyarihan ang panalangin. Kung ang ating mga lakas, tayo'y nabibigo, hindi mabibigo ang Diyos. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, kung ikaw ay hingi sa Kanya, na may pananalig, na may pananampalataya. Kaya muli sa banal na misang ito, idulog natin sa Kanya lahat ng ating pangangailangan. Maniwala tayo na walang imposible pagdating sa Diyos. Para tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko, Makapangyarihang Diyos, at sa iyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Escolastica na nagpunyaging makatulad ng dukha at magpakumbabang Mesiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin.
Walang maliw ang pag-ibig na ay pinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahalang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon naming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito, yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan na tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin na Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, iyong hari naming mahal. Pagpalain mo siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Sa salita mo, akitin ang puso ko, at loobin ng ikaw ay aking sundin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may mga pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain na hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke na hindi muna nila ito hinugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba,
Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang nanguhugas ng kamay ayon sa paraang inutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila, walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturing utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kayo husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, inutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuro ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na niyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraan, naniniwalang sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos na sa pamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang babae na napakahilig magreklamo. Minsan, pati huni ng ibon, nirereklamo po niyang napakaingay. Yung mga batang naglalaro sa daan, naiinis siya. Napakagulo daw nila. Ayaw daw po niyang pumupunta sa mall o sumasakay sa jeep, sa bus, sa MRT. Kasi napakarami daw tao. Napapagod daw siya. May amoy daw yung ibang tao. Hindi daw siya makahinga ng mabuti. Ito pong kapatid ng babae, napagod po siya sa kanyang ate dahil napakaarte niya. Kaya nagsumbong po itong tao sa pari. Sumagot naman po ang pari, sabi niya, alam mo, kapag ang puso ng isang tao puno ng galit, kahit ang musika ng ibon nagiging ingay. Kapag ang isip ng isang tao napakagulo at pagod na pagod, kahit na ang inosente ay nakakainis. Kapag palagi kang nakatingin sa mali, wala kang panahon para magmahal sa iba. Pero kapag payapa ang isip mo, kahit na ang gulo, nagiging maayos. Kapag tahimik ang puso mo, kahit na ang ingay ay nagiging musika. At kapag hinahanap mo ang Diyos sa lahat, wala kang oras para manlait at para maghusga. Ang ganda po ng paalaala, no? Kaya mga kapatid, mag-ingat po kayo kung nagiging ugali nyo na yung paghahanap ng butas, ng mali sa inyong mga kapwa. Kasi ibig sabihin, may sakit ang iyong kaluluwa. Fault finding is an inner restlessness. Aminin po natin, isa sa mga pinakamadaling gawin sa mundo ay yung maghanap ng butas at mali sa ating mga kapwa. Hindi po ba? Parang naging national hobby na natin ito. Yung mang-okray, yung manlait sa iba. Minsan, kapag nakagawa ng mabuti ang isang tao, agad nating sasabihin, may kapalit yan. Nagpapabida lang yan. Hindi naman sincere yan eh. Pero kapag nagkamali ang isang tao, kahit minsan lang, hindi na natin makalimutan. Inuulit-ulit natin yung kanyang pagkakamali. Kinakalat natin yung kanyang kasalanan. Hindi po ba? Pinapalaki natin yung maliit na kasalanang ginawa ng iba. At binabaliwala natin madalas ang ginagawa ng iba. Ito po ang problema
na mga Pariseo sa Ebanghelyo. Busy sila sa paghahanap ng mali kay Jesus. Ang nakita nila ay yung hindi paghuhugas ng kamay ng mga alagad ni Jesus. Ang nakita nila, pinapansin nila, ay yung hindi nila pagsunod sa tradisyon ng mga Hudyo. Naghuhugas naman ng kamay ang mga alagad ng ating Panginoon, pero hindi kamuka ng paghuhugas na kanilang minana. Pero ang hindi nakita o napansin nitong mga Hudyo na mga Pariseo ay yung tunay na mas mahalaga. Ito yung puso at malasakit ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "These people honors me with their lips, but their hearts are far from me." Ibig sabihin, malinis nga ang kamay nila, pero marumi naman ang kanilang puso. Maayos ang ritual, pero kulang sila sa pagmamahal. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Mas mahalaga ang malinis ang puso kaysa sa malinis ang mga kamay. Amen? Kapag marumi ang kamay mo, maaring magkasakit ang iyong katawan. Amen? Pero kapag marumi ang iyong puso, ang iyong loob, makakasakit ka naman ng iyong kapwa. Amen? Madali lang pong gamutin kapag nagkasakit ka. Marami na pong magandang gamot ngayon. Marami na pong marunong na doktor. At meron din po tayong isang napakamakapangyarihang Diyos na magpapagaling sa iyo, na magpapabuti sa iyo. Pero kapag nakasakit ka sa iyong kapwa, matagal na panahon bago sila bumuti. Kapag nakasakit ka ng puso, damdamin, loob ng iba, matagal na panahon at oras ang kailangan para maghilom sila. Amen? Marami po sa atin kapag nilalait o hinahanapan ng mali, sumasakit ang loob. Normal lang yan, di po ba? Pero para hindi manatili at magtagal ang galit sa iyong puso, tandaan niyo po ito, 3 dahilan bakit hinahanapan ka ng mali ng ibang tao. The first reason is, tandaan mo, insecure lang sila sa iyo. Amen? Napansin niyo po ba? Walang nambabato kapag sila ay nasa itaas. Amen? Nobody throws rocks downward. Sino po ang nambabato? Yung mga nasa ibaba. Amen? May nagbababa sa iyo dahil sila'y nakababa sa iyo. Amen? Kaya sinisiraan ka ng iba. Kasi gusto nila nakapantay ka lang nila. Inaakala ng iba, kapag binaba ka nila, gagaan ang pakiramdam nila. Kasi merong mga tao, ayaw nilang nalalamangan. Amen? Pero tandaan niyo po mga kapatid, ang taong buo ang puso, hindi naninira, nagbubuo, tumutulong, nagpapabuti sa iba. Pero pangalawang dahilan, bakit merong taong naghahanap ng butas? Dahil nakakalimutan nila minsan, makasalanan din sila. Amen? Natandaan niyo po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Why do you see the speck in your brother's eye when you do not see the log in yours?" Ang liit-liit lang ng dumi ng iba. Pero yung troso sa mata mo, hindi mo makita. Di po ba? Mga kapatid, hindi tayo judge. Kapwa tayong pasyente sa hospital ng Diyos. Kaya nga po, ang habilin ni Pope Leo, napakaganda. Let us make the world a hospital of hope. Hindi po lahat ng hospital nagbibigay ng pag-asa. Di po ba? Meron po kasi mga hospital, pumapatay ng pasyente. Amen? Pumapatay ng may sakit dahil naniningil na pagkamahal-mahal. Amen? Pumapatay ng may sakit kasi hindi marunong yung ibang doktor at nurses. Amen? Mga kapatid, maging daan ka naman ng pag-asa para sa iba. Huwag ka naman manira ng iba. Ang hirap na nga ng buhay. Huwag mo nang pahihirapan ang buhay ng iba. Amen? Tandaan mo, hindi ka bumubuti
kapag alam mo ang kasiraan, ang kasalanan ng iba. Bumubuti ka kapag pinapabuti mo ang iba. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan, may taong naghahanap ng mali at ng butas dahil mas madaling maghusga kesa sa magmahal. Amen? Ang paghuhusga, instant, pero ang pagmamahal, nangangailangan yan ng effort. Amen? Pero ito po ang hamon ng ating Panginoong Hesukristo. Stop inspecting people. Start loving them. Kaya sa inyo pong mga mag-asawa, konting paalaala lang po, huwag mong bibilangin yung pagkakamali ng asawa mo. Ang pinakasalan mo ay tao. Hindi naman perpekto. Hindi po ba? Ang bilangin nyo, ang pansinin nyo, ang bigyan nyo ng panahon ay yung kanilang pagsasakripisyo. Tandaan mo kapatid, sa dami-dami ng mga tao na pwedeng piliin ng iyong asawa, ikaw ang pinili niya. At hanggang ngayon, pinipili ka pa rin niya. Pasalamatan mo yan, kapatid. Sa pamilya, tandaan niyo po, wala naman pong perpektong anak. Sa pamilya, wala din naman pong perpektong magulang. Amen? Pero ang pagmamahal, marunong magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Mga kapatid, kapag naghahanap ka ng mali sa iyong kapwa, sana hindi ito para sa kanilang ikasisira. Kung napapansin mo man, yung pagkakamali ng iyong kapwa, ituwid mo ito. Huwag mo silang ina-down. If you find fault in others, may it be because you love them and you want to make them better, you want to make them holier. Amen? Isa pong tanong, pagmunihan natin ngayong araw. Kung titignan ka ng Diyos ngayon, ano kayang makikita niya sa iyo? Isang malinis na kamay o isang malinis na puso? Because holiness is not about having a good, clean, and beautiful appearance. But holiness is about transformation. Holiness is about having a good, clean, and beautiful heart. Amen? Sana po tandaan ninyo, ang taong palaging naghahanap ng butas sa kanyang kapwa ay kadalasan tinatakpan niya ang sarili niyang butas. Ang tao na tinuturo niya, pinapakita niyang pagkakamali ng iba, ayaw lang niyang makita ang sarili niyang pagkakamali at kasalanan. Amen? Huling kwento na lang po. Meron pong isang pari, tinanong, Father, paano ko kaya maiiwasan na manghusga sa aking kapwa? Sumagot po itong pari, sabi niya, sa tuwing matutokso ka na manghusga, manlait o pansinin mo yung pagkakamali ng iba, ipagdasal mo ang taong yan. Napakasimple lang po, no? Because you cannot hate the person that you pray for. You cannot judge the person that you're praying for. I will repeat that. You cannot judge. You cannot hate the person you are praying for. Remember that. Kaya mga kapatid, simulan po natin ngayon. Mas kakaunting puna, mas damihan pa natin ang pag-uunawa. Mas kakaunting paghuhusga at dagdagan pa natin ang pagmamahal sa iba. At tandaan, hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging inspector o judge ng ating mga kapwa. Kung hindi tayo hinahamon na maging instrumento ng kanyang pagmamahal, ng kanyang awa. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito ay nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos, Ama, upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang mga namumuno ng ating simbahan. Naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong eksaktura
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng Kristiyano, naway mapagtanto na makikita sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang aming ding mahalin at tigalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mo si Santa Escolastica ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mo kami ring pagkalooban mo ng pagbabago at makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na taong tumutulong sa lahat, ang pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Ngaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kalitasan, pinagpalang na Panginoon,
Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging hando, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Lalong-lalo na si Santa Escolastica at San Benedicto. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let
Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant today. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Escolastica para hanapin ikaw lamang at takuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pag po sasakit ang loob nyo, kapag merong taong palaging namumuna sa inyo, naghahanap ng butas o mali sa ginagawa nyo. Tandaan nyo ang 3 dahilan bakit ginagawa nila ito. Una, dahil insecure sila sa inyo. Remember that when people throw rocks at you, it is because they are beneath you. Nobody throws a rock going down. Kasi pag ang tao nakaangat na, hindi na po nila concerned na ibaba pa yung mga nasa ibaba nila. Hindi po ba? Pero pangalawa, pag ang tao nilalait ka, pinupuna yung maling ginagawa mo, nakakalimutan lang nila ang kanilang kasalanan. Baka nakalimutan nila na sila din ay hindi perpekto. Ang taong namumuna sa mali ng iba, gusto lang pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Amen? But third and last, kaya naman naghahanap ng butas yan, kasi yan yung madaling gawin. Pero hindi ibig sabihin, madali, dapat nating gawin. Ang mahirap, magmahal. Madali lang pong manira, hindi po ba? Kahit po sa bahay, pasira niyong bahay, walang isang araw, ubos yan, pulbos yan. Pero kapag magpapagawa ka ng bahay, di ba, kahit na isang buwan, kulang pa. Mahirap nagmamahal, kaya naman konti lang ang nagmamahal. Pero hindi ibig sabihin mahirap gawin, hindi na dapat nating gawin. Gawin mo dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. At pag ginagawa mo ang kagustuhan ng Diyos, pagpapalain ka niya ng sobra-sobra. Amen? Do not hate the person who find fault in you. Rather, pray for that person. Pagdasal mo ang taong yan, pagpalain ng Diyos, punuin ng grasya, iangat ng Diyos. Pray for the success of that person. Kaya naman naghahanap ng butas yan, hindi yan masaya. Amen? Kaya naghahanap ng mali yan, kasi miserable siya. Kapag masaya na siya, kapag payapa na siya, wala na siyang panahon para manira ng iba. Huwag kang maghihiganti. Dahil pag naghiganti ka, mas maraming masama pang babalik sa iyo. Hayaan mo yung mga taong naninira sa iyo. Pero ikaw piliin mong maging mabuti, piliin mo ang banal. Pray for that person because you cannot hate a person that you pray for. Makikita mo, mas marami pang grasya ang darating sa iyo pag pinipili mong maging mabuti sa mga gumagawa ng masama sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.